Ako si Mara, 22 taong gulang, lumaki sa isang baryong nakasandal sa paanan ng bundok na parang laging nagbabantay sa amin. Tahimik ang buhay dito, paulit-ulit ang araw, pero hindi magaan. May maliit kaming tindahan ni nanay sa harap ng bahay, kahoy ang dingding, yero ang bubong, at sa tuwing umuulan, kailangan naming ilipat ang mga paninda dahil may tumutulong sa gilid. Kapag walang bumibili, naglalaba ako para sa kapitbahay, minsan nagbabantay lang kambing, minsan tumutulong sa bukid. Hindi ako nagrereklamo, ganito na ang buhay namin at natuto akong tuwayo sa gitna ng kakulangan nang hindi umasa sa awa ng iba. Sa baryo namin, lumaki akong nakikinig sa mga kwento ng matatanda. Paulit-ulit nilang sinasabi na huwag aakyat sa bundok kapag dapit hapon, huwag tatapak sa lupaing hindi mo kilala, huwag sasagot kapag may tumawag sa'yo sa dilim. Para sa akin noon, mga paalala lang yon para hindi kami mapahamak. Hindi ako takot, hindi rin pala akyat ng bundok, kaya akala ko ligtas ako. Hanggang isang gabi na nawawala ang isa sa mga kambing ng kapitbahay at ako ang naisip nilang tumulong maghanap dahil kabisado ko raw ang daan. Bandang takip silim na nang umakyat ako, dala ang maliit na lampara. Iniisip na mabilis lang iyon, isang ikot, tapos uuwi rin agad. Habang paakyat ako, may narinig akong boses. Hindi malinaw ang salita pero malinaw ang pakiramdam na parang tinatawag ako. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pamilyar, kung bakit parang kilala ako ng boses na yun kahit wala naman akong maalalang mukha. Tumigil ako sandali, tinawag ang kambing, at doon ko naramdaman ang lamig. Tag-init noon, pero parang may dumaan na hangin na hindi galing sa paligid. Nang maglakad ulit ako, ramdam kong may sumusunod. Hindi ko naririnig ang yabag, pero alam kong may kasabay akong hakbang, parang aninong hindi mo makita pero hindi ka iniiwan. Nang matagpuan ko ang kambing at pababa na ako ng bundok, mabilis ang tibok ng dibdib ko. Hindi dahil sa pagod lang, kundi dahil sa pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Hindi ako lumingon, hindi ko alam kung bakit, pero alam kong hindi dapat. Pagdating ko sa bahay, agad akong umupo, hinihingal, at doon ko napansin ang pulso ko. May manipis na guhit na kulay pilak, parang marka ng sugat na hindi nasugatan. Hinugasan ko, kinuskos, pinahira ng sabon, pero hindi siya nawala. Parang bahagi na siya ng balat ko. Kinabukasan, napansin ni nanay ang marka. Tahimik lang siya, matagal nakatitig. Tapos sinabi niyang baka napasok daw ako sa lugar na hindi para sa tao. Sinabi niya iyon na parang babala, hindi pananakot. Tumunggo lang ako, ngumiti, at sinabing baka gasgas lang. Pero sa loob-loob ko, alam kong may nagsimula na noong gabing iyon. Hindi ko pa alam kung ano, hindi ko pa alam kung gaano kalalim, pero ramdam ko na ang buhay ko, kahit mukhang pareho pa rin, ay may bahaging dahan-dahang binubuksan ng isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. Pagkalipas ng gabing iyon, sinubukan kong gawing normal ang lahat. Bumalik ako sa tindahan, nag-ayos ng mga sachet na nakasabit sa PC, naguli sa tapat at nakipagngitian sa mga kapitbahay na bumibili ng kape at asukal. Pero kahit anong pilit kong ituwid ang isip ko, may kakaibang bigat na sumasabay sa bawat araw. Yung pilak na guhit sa pulso ko, hindi na kumupas. Minsan sa ilalim ng araw, parang kumikislap siya. Parang sinasadyang magpaalala na may nangyari. At kapag napapatingin ako roon, may sumisiksik na alaala sa dibdib ko. Yung boses sa bundok, yung lamig, yung pakiramdam na may kasama akong hindi ko makita. Mas nakakatakot pa, nagsimula akong managinip. Sa una, pira-piraso lang. Isang lugar na hindi ko matukoy kung gubat ba o hardin, may mga bulaklak na hindi ko nakikita sa amin, at may liwanag na parang buwan pero mas malapit. Tapos may lalaking nakatalukbong, hindi ko makita ang muka pero ramdam ko ang tingin niya. Hindi siya nananakot sa panaginip, hindi rin siya nagmamadali. Minsan, maririnig ko siyang magsalita. Mahina lang, parang ayaw niyang magulat ako.
Hindi ko maalala ang eksaktong mga salita sa paggising ko, pero palaging may isang linya na kumakapit sa isip ko. Hindi kita sasaktan. Sa tuwing magigising ako, pawis na pawis ako, at ang puso ko parang tumatakbo kahit nakahiga lang. Kaya ginawa ko ang sabi ng matatanda. Hindi ako umakyat ng bundok, hindi ako lumabas ng gabi. Kapag may naririnig akong pumipito sa labas o may tumatawag mula sa malayo, hindi ako sumasagot. Akala ko ganun kadali. Akala ko kapag umiwas ako, mawawala. Pero hindi ganun ang nangyari. Imbes na mawala, mas naging malapit yung pakiramdam na parang kahit hindi ako pumunta sa kanya, siya naman ang lalapit sa akin. Isang hapon, medyo mahina ang benta at si nanay nasa loob nagbibilang ng tinging utang. Dumating na lalaki sa tindahan. Hindi ko siya kilala. Hindi siya mukhang taga rito, pero hindi rin siyang dayo na nawawala. Maayos ang suot niya, simple lang pero malinis, at may ayos ang tindig na parang sanay siyang hindi minamaliit. Ang kakaiba, pagtingin pa lang niya sa akin, parang may humigpit sa pulso ko. Parang yung marka ko biglang uminit. Bumili siya ng tubig, tapos tinignan niya ako ng diretsyo, parang matagal na niya akong kilala. Napatigil ako sa pag-abot ng sukli at bago ko pa maitanong kung sino siya, tinawag niya ako sa pangalan ko. Hindi Mara na parang tawag ng kapitbahay, kundi Mara na may kasamang lambing at paalala. Napatitig ako sa kanya at naramdaman kong namanhid ang dila ko. Tinanong ko siya kung paano niya alam ang pangalan ko. Hindi siya ngumiti ng malaki, hindi rin siya nagbiro. Parang sanay siya sa ganitong tanong. "Nakalimutan mo na ba ang daan?" Sabi niya, mababa ang boses, parang ayaw marinig ng iba. Napatitig ako lalo. Anong daan? Gusto kong itanong. Pero sa halip, lumunok lang ako at naramdaman kong biglang tumahimik ang paligid kahit may dumaan na tricycle sa kalsada. Para akong hinihila ng mga salita niya pabalik sa bundok, pabalik sa gabing iyon kahit hindi niya binabanggit. Tinawag ni nanay sa loob, nagtatanong kung sino yung bumibili. Napalingon ako sandali, tapos pagbalik ko ng tingin sa lalaki, nandyan pa rin siya. Nakatayo lang pero parang mas lalong lumilinaw ang presensya niya. Ang mata niya, hindi naman kakaiba ang kulay, pero may lalim na hindi ko maipaliwanag, na parang may tinagong liwanag sa ilalim. Umalis siya pagkakapos, hindi nagtagal, pero bago siya tumalikod, sinabi niyang, "Magkikita tayo ulit, Mara." Parang pangungusap lang iyon sa kanya, pero sa akin, parang nagbukas ng pinto. Nang mawala siya sa kanto, saka lang ako huminga ng malalim at saka ko napansin na nanginginig ang kamay ko habang hawak ko ang sukli. Hindi ako sigurado kung takot ang nararamdaman ko o pagtataka, pero ang sigurado ako, hindi ito basta panaginip lang. May taong dumaan sa tindahan namin at may bahagi ng sarili ko na tumugon sa kanya na parang matagal na niyang hinihintay. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Sinubukan kong kumain pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Sinubukan kong matulog ng maaga pero kada pipikit ko bumabalik sa isip ko yung tanong niya, yung paraan ng pagbigkas niya ng pangalan ko at yung kakaibang init sa pulso ko na parang may sumagot sa presensya niya. Nasa tabi ko si nanay sa banig, mahimbing na ang tulog dahil pagod sa maghapon. Habang ako nakadilat, nakikinig sa tunog ng kuliglig at sa paminsan-minsang tahol ng aso sa malayo. Paulit-ulit kong sinasadi sa sarili ko na baka nagkataon lang, baka kilangan niya ako dahil narinig niya sa iba, baka yung marka sa pulso ko ay kung ano lang. Pero kahit anong pilit ko, hindi sumasakto ang paliwanag. Bago mag-umaga, nananaginip na naman ako, pero mas malinaw kaysa dati. Hindi na siya nakatalukbong. Nakita ko ang mukha niya, hindi ko pa rin masabing pamilyar pero parang may ipinipilit ang puso ko na kilala ko siya sa paraang hindi galing sa alaala. Nasa isang lugar kami na parang tabi ng ilog pero ang tubig hindi itim, hindi rin malinaw na parang sa amin, parang may sariling liwanag sa ilalim. Hindi siya lumalapit, nakatayo lang at ang tingin niya parang may hinihinging sagot. Pagkagising ko, humahapdi yung pulso ko at yung pilak na guhit mas maliwanag, parang bagong ukit. Lumipas ang mga araw na hindi ko na nakita ang lalaki.
Sinikap kong abalahin ang sarili ko. Naglaba ka sa ilog, naghatid ng paninda sa kapitbahay, tumulong sa pag-aani ng gulay para may pambaon si nanay sa tindahan. Pero kahit abala ako, may mga sandaling parang may humihila sa pansin ko. Kapag dumadaan ako sa may talahiban malapit sa sapa, biglang tumitigil ang hangin at may amoy na lumilitaw na hindi ko mahanap ang pinanggagalingan. Amoy bulaklak, pero hindi mabango sa paraan ng pabango. Amoy sariwa, amoy bago, parang may lugar na binubuksan sa pagitan ng dalawang mundo. Isang hapon, pauwi ako mag-isa galing palengke. Kaunti lang ang dala ko. 2 supot na may bigas at sardinas at sa isip ko kung paano ko hahatiin iyon hanggang katapusan ng linggo. Pagdating ko sa may kanto na madilim dahil sa mga punong nakasabit ang sanga, may narinig akong yabag na kasabay ng lakad ko. Hindi malakas, hindi rin mabilis, pero sakto sa ritmo ko na parang sinasadya. Humigpit ang hawak ko sa supot at kahit gusto kong tumakbo, pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may parte sa akin na gustong humarap, gustong matapos ang pag-aalinlangan. Paglabas ko sa kanto, nakita ko siya. Nakatayo siya sa gilid ng daan, hindi nakaharang, parang hinihintay lang talaga ako. Maaliwalas pa ang paligid, pero ang liwanag sa kanya parang iba. Hindi siya mukhang madumi, hindi rin siya mukhang pagod, kahit sa lugar namin na halos lahat pawis at alikabok kapag hapon. Tinignan niya ako, at hindi niya sinabi agad ang pangalan ko. Tumanggo lang siya, parang pagbati na matagal nang nakaipon. "Lior," sabi niya, nang ako ang unang napasabing, "Sino ka ba talaga?" Isang pangalan lang, pero nang narinig ko, may tumunog sa loob ng dibdib ko, parang may kandadong bumukas. Hindi ko alam kung saan galing yung reaksyon ko, pero naramdaman kong nangingilid ang luha ko sa inis at pagkalito. Sabi ko, "Bakit mo alam ang mga bagay tungkol sa akin? Bakit parang kilala mo ako?" Hindi siya umiwas. Ang sagot niya parang kwentong matagal niyang hinintay ikwento. "Alam kong paborito mo ang manggang hilaw na may asin," sabi niya. "At bago ka matulog kapag may kulog, tinatakpan mo ang tenga mo kahit matanda ka na. Gusto mong makapag-aral ulit pero ayaw mong umasa sa iba, kaya tinatago mo ang pangarap mo sa loob ng mga gawain mo araw-araw." Nang sinabi niya iyon, parang may humaplos sa sikmura ko, hindi sa kilig kundi sa pagkabigla. Walang sino man sa baryo ang alam ng lahat ng iyon. Kahit si nanay, hindi ko sinasabing gusto kong bumalik sa pag-aaral. Pinipili kong manahimik dahil alam kong wala rin kaming pera. "Paano mo nalaman?" Bulong ko. Halos hindi ko marinig ang boses ko. Hindi siya umiwas. Ang sagot niya parang kwentong matagal niyang hinintay ikwento. "Hindi ko pwedeng sabihin lahat ngayon, Mara," sabi niya. "Pero hindi ako nandito para sirain ka. Kung natatakot ka, lalayo ako. Pero kung gusto mong maintindihan, kailangan mong pakinggan ako kahit kaunti." Hindi ko alam kung bakit hindi ako sumigaw. Hindi ko alam kung bakit hindi ako tumakbo. Ang alam ko lang sa gitna ng takot ko, may kakaibang pakiramdam na parang may taong sa wakas nakakita sa akin ng buo. At doon ako lalong kinabahan kasi alam kong ang ganitong pagkakita may kapalit. Sa baryo namin lahat ng kakaiba may dahilan. At kung siya nga ang dahilan ng marka sa pulso ko at ng mga panaginip ko, ibig sabihin hindi ako basta napadaan lang sa maling daan. Parang may mismong daan na bumukas para sa akin at hindi ko na alam kung paano ako uuwi sa dati. Hindi ko sinabi kay nanay ang buong nangyari kinaumagahan. Sinubukan ko pero natuyo ang lalamunan ko sa mismong ideya pa lang na bibigkasin ko ang pangalan ni Lior. Ang nasabi ko lang, may nakausap akong dayo sa daan, nagtatanong daw ng direksyon. Tumango si nanay pero may paraan siyang tumingin na parang mas malalim siyang hinihintay. Simula noong gabing umakyat ako sa bundok, mas madalas siyang tahimik. Mas madalas niyang tinititigan ang paligid bago magsalita, parang may nararamdamang hindi rin niya maipaliwanag. Ako naman, pinilit kong wag isipin si Lior, pero kahit hindi ko siya hanapin, parang naroon siya sa gilid ng isip ko. Parang tunog ng kuliglig na hindi mo pinapansin hanggang sa mapansin mong
Ito lang pala ang naririnig mo. Dumating ang araw ng pista sa baryo. Lahat abala. May banderitas sa kalsada, may tugtog mula sa barangay hall, at ang mga kapitbahay nagsusuot ng pinakamaayos nilang damit kahit mainit. Ako, tumulong sa tindahan mula umaga hanggang tanghali. Tapos napilitan akong sumama sa plaza ng hapon dahil ayaw ni nanay na magmukha akong umiiwas sa tao. Sabi niya, mas lalo raw akong mapapansin. Kaya pumunta ako, kahit may kaba sa dibdib ko na parang may hinihintay akong hindi ko alam kung gusto ko ba o ayaw. Sa una, normal ang lahat. Mga bata tumatakbo, may nagpapaikot ng palaro, may nagtitinda ng kwek-kwek at sorbetes. Pero habang lumalalim ang hapon at lumalapit ang dilim, may nagbago sa hangin. Hindi ko maipaliwanag pero parang pumapait ang amoy ng usok at yung liwanag ng mga bombilya sa plaza, biglang parang mas matalim, mas puti. Nagsimula akong makaramdam ng hilo. Akala ko gutom lang o pagod, pero kahit kumain ako ng tinapay at uminom ng tubig, hindi humupa. Parang may kamay na humihila sa dibdib ko pababa, pinipigilan akong huminga ng buo. Lumayo ako sa gitna ng plaza para huminga. Dumaan sa gilid kung saan mas konti ang tao. Doon ko siya nakita. Hindi siya nakitihalo. Nakatayo siya sa pagitan ng ilaw at dilim, parang hindi siya kabilang sa alinman. Si Lior. Nakatingin siya sa akin at sa tingin niya, may pag-aalala na hindi pangkaraniwan. Hindi siya lumapit agad. Parang hinihintay niyang ako ang pumili kung lalapit ako o aalis. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin pero ang katawan ko parang kusang naglakad papunta sa kanya. Paglapit ko, hindi ko na narinig ang tugtog. Parang nawala ang ingay ng pista. Ang naririnig ko lang ay sariling paghinga ko at yung tunog ng dahon sa itaas na parang may ibinubulong. Sinabi ko, "Anong ginagawa mo rito?" Hindi siya sumagot diretsyo. Ang sinabi niya, "Hindi ka maayos." At bago pa ako makapagsalita, hinawakan niya ang siko ko. Marahan, pero sapat para maramdaman kong bumabalik ang lakas ko. Hindi siya masakit humawak. Sa totoo lang, parang lumalambot ang bigat sa loob ko kapag nandyan siya. Iyon ang nakakatakot. Hinila niya ako palayo sa plaza, hindi sa paraang parang kinukulong ako, kundi parang inilalayo ako sa kung anong bumabalot sa akin. Nakarating kami sa dulo, sa lugar na bihira ng puntahan kapag pista dahil walang ilaw doon. May lumang puno, makapalang mga ugat sa lupa, at ang hangin mas malamig kaysa sa dapat. Doon ko naramdaman na mas malakas ang hilo ko. Sumandal ako sa puno at bago ako tuluyang bumigay, naramdaman kong yunakap niya ako. Sa yakap niya, parang nag-iba ang mundo. Hindi ako nakakita ng liwanag na kakaiba, hindi rin ako biglang dinala sa ibang lugar sa harap ng mata ko. Pero ang pakiramdam, parang may pinto na isinara sa likod ko. Yung ingay, yung mga tingin ng tao, yung mga tanong na hindi ko kayang sagutin, lahat naputol. Naramdaman ko ang dibdib niya. Malamig pero hindi nakakatakot. Parang hamog sa umaga. At sa mismong sandaling iyon, may gumapang na panginginig sa buong katawan ko. Hindi dahil sa lamig lang, kundi dahil sa biglang pag-unawa na hindi normal ang lahat ng ito. Sumalita siya, halos bulong. "Huwag kang matakot." Pero parang hindi niya sinasabi iyon para lang sa akin. Parang sinasabi niya rin iyon sa sarili niya na parang may pinipigilan siyang mas malaki. Sinubukan kong bumitaw, pero nang ginalaw ko ang kamay ko, sumakit ang pulso ko at yung pilak na marka parang kumislap sa dilim. Napapikit ako at nang dumilat ako ulit, hindi ko na alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang alam ko lang, nang bumalik ako sa bahay mamayang gabi,
May amoy akong dala sa balat ko na hindi ko maalis. Amoy bulaklak na parang hindi sa mundo namin. At sa mata ni nanay, nang naamoy niya habang nag-aabot ako ng baso, may dumaan na takot na matagal na niyang itinatago, na parang kumpirmasyong hindi na ako basta anak niya lang sa mundong ito. Pagkatapos ng pista, parang may naiwan sa akin na hindi nakikita pero ramdam. Hindi na lang ito tungkol sa marka sa pulso ko o sa panaginip. Sa araw-araw, may maliliit na pagbabago na unti-unting nagpapakilala. Una, naging mas matalas ang pandinig ko. Kapag may nag-uusap sa loob ng bahay ng kapitbahay, kahit sarado ang bintana namin, parang naririnig ko ang bawat salita. Kapag may batang umiiyak sa dulo ng kalsada, parang nasa tabi ko lang. Pangalawa, naging mas mabilis akong mapagod pero hindi dahil sa trabaho. May bigla ang panghihina na sumusulpot na parang alon. Kahit nakaupo lang ako, parang may mabigat na bato sa dibdib ko. Tapos may sandaling gumagaan ulit na para bang may dumadaan na hangin sa loob ko. Mas nakakaiba pa, parang naging sensitibo ako sa mga bagay na dati wala lang sa akin. Kapag may nagdarasal ng malakas sa simbahan, sumasakit ang sentido ko, hindi sa galit o pag-aayaw, kundi parang may tunog na hindi ko kaya. Kapag may nagsisindi ng kandila sa altar at umuusok ang wax, parang naninikip ang lalamunan ko. Minsan, habang nagwawalis ako sa tapat, may dumaan na lasing at nagmumura. Bigla siyang natigil sa harap ng tindahan, napahawak sa ulo, tapos parang natapilok kahit patag ang lupa. Tumakbo siya palayo na parang may nakitang multo. Tinanong ako ni nanay kung ano ang nangyari, pero wala akong masabi. Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, sa sandaling iyon, naramdaman ko ang marka sa pulso ko na parang tumibok. Sinubukan kong itago ang lahat kay nanay, pero mahirap. Napapansin niya ang pamumutla ko at ang madalas kong pagkahilo. Napapansin niya na mas madalas akong nauupo, mas madalas akong tahimik, at parang laging may iniisip. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga paninda para kinabukasan, bigla siyang tumigil at tinignan ako ng matagal. Ang ilaw ng gasera kumikislap sa mukha niya, at sa mga mata niya, may pagod na halo sa pag-aalala. "Mara," sabi niya, "anong nangyari sa'yo mula nung umakyat ka? Hindi na to simpleng pagod." Hindi ako agad sumagot. Pinilit kong ngumiti, pinilit kong sabihin na okay lang ako. Pero lumabas lang ang hininga ko na parang buntong hindi ko na kayang pigilan. Umupo si nanay sa tabi ko, hinawakan ng kamay ko, at doon niya ulit nakita yung pilak na marka. Hinaplos niya iyon na parang sinusukat kung gaano kalalim ang sugat na hindi nakikita. "Anak," bulong niya, "kung may gumugulo sa'yo, sabihin mo, mas nakakatakot ang hindi ko alam." Sa mga sandaling iyon, gusto ko nang umamin, pero paano ko sasabihin na may lalaking biglang lumitaw sa buhay ko na alam ang mga bagay na hindi ko kinukwento kahit kanino? Paano ko sasabihin na may yakap na parang nagpalit ng hangin sa loob ng katawan ko? Paano ko sasabihin na may boses sa gabi na parang tumatawag sa akin kahit hindi ko naririnig? Kaya tumahimik ako, at sa katahimikan ko, naramdaman kong lalo akong nilalamon ng takot. Kinagabihan ding iyon, may kumatok sa bintana. Hindi malakas, hindi rin katok na bastos, parang tanda lang. Napatigil ako at si nanay napatingin din. Hindi siya lumapit, parang may alam siya na ayaw niyang kumpirmahin. Ako ang tumayo, dahan-dahan at sinilip ko sa siwang ng kurtina. Nasa labas si Lior, nakatayo sa dilim pero ang mukha niya malinaw sa liwanag ng buwan. Hindi siya nakapasok sa bakuran, nasa labas lang siya ng bakod, parang may hangganan na hindi niya kayang tawirin. Lumabas ako, nanginginig ang tuhod ko, hindi ko alam kung galit ako o takot o pareho. "Bakit ka nandito?" sabi ko, pilit kong pinapatatag ang boses ko. Tumingin siya sa akin na parang mabigat ang dalang salita.
Hinihintay ko ang paliwanag, pero bago siya magsalita, muli siyang tumingin sa bintana kung nasaan si nanay. Parang iginalang niya ang presensya nito kahit hindi siya kauri. Hindi na sapat ang pag-iwas, Mara. Sabi niya, sa wakas. Hindi na sapat ang pagtatago. May mga bagay na nangyari na hindi mo na mabubura sa paglimot. Naramdaman ko ang sikmura ko na parang lumubog. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, at sa boses ko may panginginig na hindi ko mapigilan. Huminga siya ng malalim, parang may pinipigilan sa loob. Hindi ako tao, sabi, diretso, walang palusot. Galing ako sa puok na katabi ng mundo ninyo, pero hindi nyo nakikita. At may nangyari sa atin na mas malalim kaysa sa pagkakausap sa daan. Nang marinig ko yon, parang umikot ang paligid ko. Gusto kong tumanggi, gusto kong sabihing nagsisinungaling siya. Pero ang marka sa pulso ko, biglang uminit. At sa loob ng dibdib ko, may bahagi na tumando bago pa ako makapagsalita. Sa sandaling iyon, naiintindihan ko na kung bakit hindi siya pumapasok, kung bakit parang may hangganan. At ang mas masakit, naiintindihan ko rin na hindi ito basta kwento ng matatanda. Ito na ang buhay ko. Hindi ko siya sinagot agad. Bumalik ako sa loob na parang may dalang bato sa dibdib. At kahit tinanong ako ni nanay kung sino iyon, ang nasabi ko lang ay, hangin lang sa labas. Hindi ako nagsinungaling ng buo, pero hindi ko rin sinabi ang totoo. Sa gabing iyon, hindi ako natulog. Sa tuwing pipikit ako, bumabalik ang salitang, hindi ako tao. At sa tuwing magigising ako, hinahanap ng katawan ko ang paliwanag na kaya kong hawakan. Kinabukasan, pinilit kong magtrabaho sa tindahan. Pinilit kong ngumiti sa suki. Pinilit kong maging normal. Pero may nangyayari sa katawan ko na hindi na kayang itago ng pagpipilit. Mas madalas ang pagkahilo. Minsan, habang nagbubuhat ako ng kahon ng soft drinks papasok, bigla akong nangitimang paningin. Kumapit ako sa mesa pero hindi sapat. Umupo ako sa sahig, malamig ang pawis ko, at naririnig ko si nanay na tinatawag ang pangalan ko na parang lumulubog sa balon. Maya-maya, may mga kapitbahay nang nag-uunahan sa labas. May nagsasabing dalhin ako sa health center. Nahihiya ako, hindi dahil ayaw kong magpagamot, kundi dahil natatakot akong malaman ng iba ang anumang kakaiba sa akin. Pero wala akong lakas para tumanggi. Binitbit nila ako, at sa bawat hakbang, parang may kung anong gumagalaw sa loob ko. Hindi masakit, pero parang may buhay na naghahanap ng pwesto. Sa health center, malamig ang silid at amoy antiseptic. Pinaupo ako ng midwife. Tinanong kung kailan huli kong dalaw, kung kumain ba ako, kung may lagnat. Sagot ako ng sagot pero bawat tanong parang may kasamang pangamba dahil alam kong may bagay na hindi ko maipapaliwanag kahit gaano ako magsalita. Tinapik niya ang pulso ko, sinukat ang presyon, tapos hinawakan ng tiyan ko ng marahan. Napatigil siya sandali, parang may narinig siya sa ilalim ng balat ko. Nagtinginan sila ng nurse, tapos sinabihan nila si nanay na lumabas muna para mahingahan ako. Pero nakita ko sa mata ni nanay na hindi niya gusto. Lumabas pa rin siya pero hindi siya umalis sa pinto. Ilang minuto ang lumipas, bumalik ang midwife na may hawak na test kit. Sinabi niyang kailangan daw nitong tiyakin. Wala akong lakas para magtanong, sumunod lang ako, parang robot, hanggang sa lumabas ang sagot na hindi ko inaasahan. Buntong hininga siya at tumingin sa akin ng maingat, parang pipiliin niya ang salitang hindi ako mababasag. Buntis ka, Mara, sabi niya. Parang may kumalabog sa loob ng ulo ko, hindi ko narinig ang kasunod niyang paliwanag. Ang narinig ko lang, buntis ka. Napahawak ako sa tiyan ko na parang ngayon ko lang siya napansin. Sa isip ko, naghahanap ako ng tao, ng mukha, ng karelasyon, ng kahit anong paliwanag na pwedeng ipanglaban sa katotohanan. Wala. Wala akong kasintahan, wala akong pinayagang lumapit ng ganoon. Pero naroon ang salita, matigas, hindi matitinag.
Pumasok si nanay at nang nakita niya ang mukha ko, alam niya agad. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Umupo siya sa tabi ko at humawak sa kamay ko na nanginginig. Anak, bakit? Bulong niya, parang hindi niya tinatanong kung sino, kundi tinatanong ang mundo kung bakit kami. Nagsimulang tumulo ang luha ko. Sinabi ko, Nay, wala akong ginawa, hindi ko gusto. Paulit-ulit kong sinabi iyon na parang dasal, pero hindi ko masabi kung sino ang ama dahil sino ang maniniwala sa isang engkanto. Umuwi kami ng tahimik. Sa daan, ramdam ko ang tingin ng mga tao, kahit hindi pa nila alam. Parang may bigat sa hangin na nagsasabing may sikreto kang dala. Pagdating sa bahay, umupo si nanay sa sulok, hawak ang rosaryo niya. Nanginginig ang daliri pero hindi niya ako sinisisi. Ako ang mas lalong nasaktan dahil doon. Mas madali sana kung pinagalitan niya ako. Mas madali sana kung itinaboy niya ako. Pero pinili niyang manatili at ang pag-aalala niya parang kutsilyong dumidiin sa konsensya ko. Nang gabing iyon rin, bumalik si Lior. Hindi siya kumatok. Lumitaw lang siya sa labas ng bakod na parang bahagi ng dilim. Lumabas ako, galit at takot na naghahalo sa lalamunan ko. Pagkakita ko sa kanya, hindi ko na napigilan. Ikaw ba? Sabi ko, halos pabulhong pero may bigat. Tumanggo siya ng dahan-dahan at sa isang kisap, nagbago ang paligid. Hindi ko masasabi kung siya ang nagbago o ang mata ko ang nagising, pero nakita ko ang anyo niyang mas malinaw kaysa sa dati. Mas matangkad siya kaysa sa akala ko. Maputla ang balat na parang may sariling liwanag. At ang mata niya, hindi na simpleng mata ng tao. Parang may lalim na may guhit ng liwanag sa gitna. Parang buwan sa tubig na gumagalaw. Anak ko ang dinadala mo, sabi niya. Diretso, walang palusot, walang ganda ng salita. Parang hatol at pangako sa isang hininga. Gusto kong sampalin siya, gusto kong itulak siya palayo, gusto kong sumigaw para marinig ng buong baryo na hindi ako nagkasala. Pero ang lumabas lang ay hikbi. Dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng takot ko, naramdaman ko rin ang bigat ng totoo. May buhay sa loob ko, at ang buhay na iyon, hindi na mababawi sa sigaw o pagtanggi. Hindi ko siya pinapasok sa bakuran. Hindi rin siya lumapit ng higit sa hangganan ng bakod, pero kahit ganon, ramdam ko ang presensya niyang parang ulap na nakapatong sa bubong namin. Galit ang naningibabaw sa akin, pero hindi ito yung galit na malakas at maingay. Ito yung galit na malamig, yung galit na tumitigil ang boses mo dahil baka kapag nagsalita ka, may masabing hindi mo na mababawi. Tiningnan ko siya ng matagal. Hinahanap ko kung saan nanggaling ang kapal ng mukha niyang magsabing, anak ko ang dinadala mo, na parang simpleng balita lang iyon. Bakit ako, Lior? Sabi ko sa wakas, at sa pagbigkas ko ng pangalan niya, parang mas lalo akong napagod. Bakit hindi mo ako inilayo sa gulo? Bakit mo ako hinayaan? Nakita ko sa kanya ang pagigting ng panga. Parang may pinipigilan siyang sagot na mas mahirap sabihin. Hindi siya tumingin sa lupa. Tumingin siya sa akin na parang tinatanggap niya ang bawat sumbat. Hindi ko intensyong ipahamak ka, sabi niya. Pinurotektahan kita sa paraang alam ko, pero nagkamali ako sa pag-aakalang kaya mong piliin sa gitna ng lahat ng ito. Parang gusto kong tumawa sa inis. Paano ako pipili kung hindi ko naman alam ang buong kwento? Hindi pa man tumatagal ang usapan namin, naramdaman kong may gumagalaw na sa paligid. Hindi ko makita, pero may pakilamdam na may mga matang nakatingin sa likod ng mga puno sa pagitan ng mga dahon. Parang umikli ang hangin. Napatigil ako at napahawak sa tiyan ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa instinct na protektahan. Napansin ni Lior at bigla siyang tumayo ng mas tuwid, parang sundalong nakaalalay. Nandito na sila, bulong niya. Hindi mo sila nakikita, pero nararamdaman mo, hindi ba? Kinabukasan, nagsimula ang totoong hirap. Kumalat ang tsismis ng mas mabilis pa sa usok ng sinisindihang kahoy.
Hindi ko alam kung sino ang unang nagsabi, pero paglabas ko pa lang sa umaga para magwalis, may mga matang nakasunod sa akin. May 2 babae sa tapat ng tindahan na nagbubulungan at nang lumingon ako, bigla silang tumahimik. Sa palengke may tindera na dati nakikipagbiruan sa akin, ngayon hindi ako tinignan, parang hangin lang ako. May batang sinabihan ng nanay niya na lumayo sa akin at narinig ko yung bulong, baka mahawa sa malas. Gusto kong sumigaw na hindi ako sakit, hindi ako sumpa. Pero sa baryo, kahit anong paliwanag mo, mas malakas ang kwento kaysa sa totoo. Si nanay, tahimik lang. Mas madalas siyang nagdarasal pero hindi niya ako iniwan. Kapag may kapitbahay na nagpaparinig, siya ang sumasagot. Hindi sa pakikipag-away, kundi sa tinging matalim na parang sinasabing, subukan ninyo at makita ninyo. Pero kahit matapang siya sa harap, alam kong sa loob niya, naninginig din siya sa takot para sa akin at sa batang dinadala ko. Isang hapon, habang tahimik ang paligid at marami ang nasa bukid, may dumating na matandang babae na kilala sa baryo bilang marunong sa mga dasal at halamang gamot, si Aling Sela. Hindi siya yung tipong sumisigaw ng himala, pero kapag nagsalita siya, nakikinig ang tao. Dumiretso siya sa bahay namin na parang alam niya na kailangan niyang makita ako. Umupo siya sa bangko sa tapat. Sinipat ako mula ulo hanggang paa at napahinto ang tingin niya sa tiyan ko na nagsisimula ng umumbok kahit hindi pa dapat masyadong halata. Hindi lang ito basta pagbubuntis, sabi niya. Mababa ang boses. May dala kang dugo na hindi karaniwan. Napatuyo ang bibig ko. Tinignan ko si nanay at nakita ko sa mata niya ang takot na ayaw niyang ipakita sa iba. Tinanong ni Aling Sela kung may kakaibang nangyari sa akin sa bundok at bago pa ako makapagsalita, tinignan niya ang pulso ko. Parang alam niya ang marka kahit hindi ko ipakita. Delikado ang batang dinadala mo, anak, dagdag niya. Hindi dahil masama siya, kundi dahil may mga nilalang nagugustuhin siyang angkinin. Nag-alok siya ng paraan. Magpatawag daw ng ritual, magdasal, mag-usok ng mga dahon para palayasin ng masamang nakapaligid. Pero nang sinabi niya iyon, biglang lumamig ang hangin sa bakuran namin. Ang mga dahon sa puno, kumaluskus kahit walang hangin. Napatigil si Aling Sela at napatingin siya sa gilid ng bakod na parang may nakikita siyang anino. At doon ko naramdaman si Lior, hindi sa mata kundi sa biglaang pagtayo ng balahibo sa braso ko. Huwag ninyong gagalawin siya, marinig ko ang boses niya. Mabigat at hindi tulad ng kanyang dating mahinahon. Hindi siya sumisigaw pero ang tono niya parang babala na may kapangyarihan. Napahawak si nanay ng rosaryo niya. Si Aling Sela, hindi umatras pero naging maingat ang mga mata niya. Ibig sabihin totoo, bulong niya, parang sa sarili niya. Ibig sabihin may nagbabantay. Nasa gitna ako. Sa isang banda, tao ang mundo ko, tao ang husga ng mga tao, tao ang batas ng baryo. Sa kabilang banda naman, may nilalang na nagsasabing ama siya ng anak ko. At may mga aninong hindi ko nakikita na maaring may ibang balak sa batang dinadala ko. At habang nakatayo ako sa pagitan ng bakod at ng bahay, naramdaman kong hindi na ako basta si Mara ng tagatindahan. May bagong papel sa buhay ko, papel na hindi ko hiniling pero kailangan kong panindigan kung gusto kong mabuhay ang anak ko at manatili kaming buo ni nanay. Mula nang dumalaw si Aling Sela, mas naging maingat ako sa bawat galaw. Hindi na ako lumalabas ng mag-isa kapag palubog na ang araw. Kapag may kailangan sa palengke, hinihintay ko si nanay o nagpapasabay ako sa kapitbahay na kahit papaano ay hindi ako iniiwasan. Pero kahit nag-iingat ako, parang may mga bagay na kusang sumusulpot sa paligid ko. Mga pangyayaring hindi ko kontrolado. Hindi ito yung mga eksenang nakakatakot na biglang may multo sa harap mo. Mas nakakabingi pa nga dahil tahimik lang pero malinaw ang epekto. Isang umaga, nagising ako na nakabukas ang bintana kahit sigurado akong isinara ko yun bago matulog. Hindi naman malakas ang hangin at ang kandado hindi sira. Sa unang tingin, iisipin mong normal lang. Pero nang tumayo ako at lumapit, nakita ko ang kortina na gumagalaw na parang may dumaan na hindi nakikita. Hindi ako sumigaw.
Hindi ko alam kung dahil sanay na ako sa takot o dahil may bahagi sa akin na tanggap na may ibang presensyang nakapaligid. Sinara ko ulit ang bintana at inusog ang upuan sa harap nito, parang simpleng depensa, kahit alam kong kung gusto nila, wala akong laban. Mas naging kakaiba rin ang mga hayop sa paligid. Yung aso ng kapitbahay na dati tahol ng tahol kapag may dumadaan, biglang tumatahimik kapag papalapit ako. Hindi lang tumatahimik, yumuyuko pa, parang may kinikilala o iniiwasang galitin. Yung mga manok, kapag dumadaan ako sa bakuran, minsan nagkakagulo na parang may dumaan na lawing, kahit wala naman. Minsan habang nagluluto si nanay, may kutsara na biglang nalaglag sa mesa nang walang tumama. Napatingin si nanay sa akin at sa mata niya, may tanyong na hindi niya sinasabi pero pareho naming naririnig. Sa kabila nito, may isang bagay na hindi ko maitatanggi. Parang may proteksyon akong dala. Isang hapon, may isang lalaki sa baryo na kilala sa pagiging bastos at lasingero, dumaan sa tapat ng tindahan. Dati nagpaparinig siya at tumatawa kapag may nadadaanan. Ngayon, nang makita niya ako, lumapit siya ng may mapanuring tingin, parang susubok kung hanggang saan ako. Sumikip ang dibdib ko. Naramdaman ko ang takot na may kasamang hiya dahil alam kong kapag nag-iskandalo siya, ako ang pag-uusapan. Pero bago pa siya makapagsalita, bigla siyang napaatras, napahawak sa dibdib at namutla. Parang inubusan ng hangin. Napamura siya pero hindi sa akin, parang sa kung anong nasa paligid. Tumingin siya sa likod ko na parang may nakatayo roon, tapos tumakbo palayo na parang hinahabol. Wala akong nakitang tao. Si nanay napatigil sa pagbibilang ng barya at tahimik lang niyang isinara ang tindahan na parang ang mundo mas hindi na dapat makita ang nangyayari sa amin. Nang gabing iyon, umupo kami ni nanay sa may kusina. Hindi siya mahilig magtanong ng paulit-ulit pero sa pagkakataong iyon, binasag niya ang katahimikan. Anak, kung sino mang nasa paligid mo, hindi ako papayagan na gawing laruan ka. Hindi man niya binanggit ang salitang engkanto, pero alam kong iyon ang tinutukoy niya. Sa unang beses, hindi ako umiwas. Umiyak ako. Hindi na dahil sa hiya, kundi dahil pagod na akong magtago. Sinabi ko sa kanya na may lalaking lumilitaw na hindi siya tao at na sinabi niyang anak ko ang dinadala ko. Hindi ko idinetalye ang mga bagay na hindi pa rin buo ang alaala, pero sapat na iyon para magbago ang mukha ni nanay. Hindi siya nagalit sa akin. Ang galit niya parang napunta sa hangin, sa tadhana, sa kung anumang puwersang sumingit sa buhay namin. Lumabas ako sa likod bahay ng gabing iyon at parang inaasahan na niya na andoon si Lior sa may dilim, sa labas ng hangganan na hindi niya malalagpasan. Hindi siya lumapit pero ang boses niya mahinahon ulit. Naririnig ko ang mga sinabi ni Aling Sela, sabi niya. Tama siya sa isang bagay. Ang batang dinadala mo hindi lang basta bata. May dugo siyang pwedeng pag-awayan. Sinabi niya sa akin ang unang malinaw na detalye tungkol sa mundo nila. May batas daw sa kanila, mga kasunduan na hindi pwedeng basta suwayin. Ang pagbuo ng anak sa isang tao, malaking paglabag. Hindi dahil bawal umibik, kundi dahil nagbubukas ito ng pintuan na pwedeng pasukin ng iba. May mga katulad niya na naniniwalang dapat may pagpipilian ng tao. May iba naman na ang tingin sa tao ay sidlan lang o kasangkapan. At ang mas masaklap, may nakakaamoy daw na kakaibang halo sa dugo. At kapag nahanap nila, kukunin nila ang bata pagkapanganak, hindi para alagaan, kundi para gamitin. Habang sinasabi niya iyon, naramdaman ko ang tiyan ko na parang may banyag na galaw. Parang may munting paalala na totoo ang lahat. Napahawak ako doon at sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang naramdaman ko. May puwersang pumapasok na mas matibay kaysa takot. Pagiging ina. Kahit hindi ko ginusto ang simula, hindi ko kayang hayaan na maging bagay lang ang anak ko sa kamay ng kahit sino, tao man o hindi. At sa ilalim ng dilim, habang si Lior ay nakatayo sa hangganan, alam kong papasok na kami sa mas mabigat na laban. Hindi na laban sa tsismis, kundi laban sa mga nilalang na hindi ko nakikita, pero gustong angkinin ng buhay na nasa loob ko. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi akong nagising na parang may dumaan sa harap ng bahay, kahit walang kaluskos ng paa. Hindi ito yung simpleng ingay ng pusa sa bubong o daga sa kisame.
Iba ang pakiramdam. Parang may presensya na hindi humihinga pero mabigat ang tingin. Minsan, nagigising ako na tuyo ang lalamunan ko at malamig ang batok. Tapos ang marka sa pulso ko, parang may banayad na kirot na parabang may paalala na may lumalapit. Sa mga ganong sandali, hindi ko na kailangang tumingin sa labas para malaman na may nangyayari sa paligid namin. Isang gabi, habang umuulan ng banayad, bigla akong naramdaman na parang may nakadikit sa bintana. Hindi ko narinig ang katok, hindi ko narinig ang boses, pero ang hangin sa loob ng bahay biglang naging masikip, parang piniga. Humawak ako sa tiyan ko at umupo sa gilid ng banig, pinipilit maging kalmado. Si nanay, nagising din, hindi siya nagsalita. Tumayo siya, kumuha ng rosaryo at umupo sa tabi ko. Sa mata niya, nakita ko ang takot na mas matindi kaysa sa tsismis ng baryo. Ito yung takot na alam mong may hindi tao na pwedeng pumasok kung gugustuhin. Hindi ako lumabas. Hindi ko tinawag si Lior, pero maya-maya, biglang gumaan ang hangin, parang may kumalas na tali sa leeg ko. Sa labas, tumahol ang aso sa malayo, tapos biglang tumahimik. Doon ko naintindihan na may dumaan at may umalis, at may dahilan kung bakit hindi natuloy ang kung anuman. Kinabukasan, si nanay ang unang nagkasakit. Hindi siya yung tipong madaling kapitan niyang lagnat. Malakas siya, sanay sa puyat at pagod. Pero noong umagang iyon, nakita ko siyang naninginig habang nagtitimpla ng kape. Namutla siya, tapos napaupo na parang nawalan ng tuhod. Naglagnat siya ng mataas sa loob lang ng ilang oras. Hinaplos ko ang noo niya, parang apoy. Naghanap ako ng gamot, nagpunas ng basang tuwalya, pero hindi bumababa. Sa puso ko, may kumurot na takot na hindi ko gustong pangalanan. Naalala ko ang sinabi ni Lior, ginagamit nila ang mga mahal mo para mapahina ka. Ngayon, hindi na ito kwento. Si nanay ang nasa harap ko at ako ang walang magawa. Sa pagitan ng pag-aalaga ko sa kanya, naramdaman ko ang paligid na parang nagiging mas madilim kahit tanghali. Kapag may dumadaan sa tapat, parang bigla silang bumibilis, parang ayaw nilang magtagal. Yung hangin sa pagitan ng mga puno, may kakaibang bulong na hindi ko maintindihan. Pero ang katawan ko, alam ang ibig sabihin. May nag-aabang, may naghihintay na bumigay ako. Doon ko naisip si Aling Sela, hindi dahil gusto ko ng ritual na magulo o mga salitang hindi ko maintindihan, kundi dahil kailangan ko ng tao, ng kahit sinong may alam sa kung paano protektahan ang isang bahay laban sa bagay na hindi mo pwedeng suntukin o takbuhan. Pinuntahan ko siya mag-isa, nanginginig ang loob ko. Nasa bahay siya sa dulo ng baryo, tahimik. Maraming tuyong dahon na nakasabit sa kisame at amoy lupa at usok. Pagpasok ko, parang alam na niya agad kung bakit ako nandoon. Hindi siya nagulat, hindi siya nagtaka, parang matagal na niyang hinihintay ang paglapit ko. Nagsisimula na, sabi niya. Hindi ka nila titigilan hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Sinabi ko ang tungkol kay nanay, ang biglang lagnat, ang bigat ng hangin sa gabi. Tumanggo siya, tapos pinaupo ako. Naglabas siya ng ilang dahon at asin at hindi siya gumawa ng malaking seremonya. Simple lang, may usok, may dasal na mahina, hindi pang-arte, kundi parang panawagan lang na huwag kaming gambalihin. Tapos tumingin siya ng diretsyo sa akin. Hindi lahat ng engkanto ay masama, anak, sabi niya, pero lahat sila may kapalit. Ang kailangan mo, malinaw na kasunduan, hindi puro takot at pakiusap. Sa pag-uwi ko, nadatnan ko si Lior sa labas ng bakod. Parang alam niyang pupunta ako doon. Hindi ko na siya tinanong kung paano niya nalalaman ng mga galaw ko. Wala na akong lakas para magtaka. Ang ginawa ko, hinarap ko siya na parang hinarap ko na rin ang mundo. Kung totoo kang ama, sabi ko, patunayan mo. Hindi lang sa pagtatakot mo sa kanila, hindi lang sa pagsasabi ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Pumili ka, pamilya mo o kami.
Ako at ang anak mo. At huwag mong idadamay si nanay dahil kapag may nangyari sa kanya, hindi ko alam kung ano ang matitira sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Lior na parang nawalan ng sandalan. Hindi siya umatras, pero ang mga mata niya, nag-iba ang liwanag. Parang may biglang bigat na bumagsak sa balikat niya. Hindi siya takot sa tao, pero natakot siya sa posibilidad na mawala kami. At sa katahimikan pagitan namin, naramdaman ko na ang susunod na desisyon niya ang magtatakda kung magiging sumpa ba ang batang ito o magiging dahilan para ipaglaban ko ang buhay ko hanggang dulo. Hindi agad sumagot si Lior. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng bakod na parang may pader na hindi niya kayang lampasan, kahit gusto niya. Sa pagitan namin, may katahimikang mabigat. Yung klase ng katahimikan na parang hinihintay mo kung babagsak ba ang ulan o titigil. Sa loob ng bahay, naririnig ko ang pag-ubo ni nanay. Mahina pero paulit-ulit at bawat tunog parang pinipiga ang dibdib ko. Tumingin si Lior sa direksyon ng bintana. Tapos binalik ang tingin sa akin na parang inuukit niya sa isip ang mukha ko. May kapalit ang bawat desisyon ko, Mara, sabi niya sa wakas. Mahinahon pero mas seryoso kaysa dati. Kung pipiliin ko kayo ng buo, may hahabulin sa akin. Hindi lang ako ang mapapahamak. Pero kung hindi ko pipiliin, kayo ang mawawala. Huminga siya ng malalim. Tapos parang nagdesisyon na sa loob-loob niya bago pa niya sabihin. May paraan, dagdag niya. Hindi perpekto, pero paraan para itago ang bata sa paningin nila. Tinanong ko kung paano. Hindi ko na hinanap ang ganda ng paliwanag. Gusto ko ng malinaw. Gusto ko ng direksyon. Sinabi niya na may kayang gawin ang dugo niya. Isang uri ng tali o panakip na pwedeng ipulupot sa bata para humina ang amoy ng kakaibang halo. Pero ang panakip na yun, hindi pwedeng gawin dito mismo sa bahay namin. Kailangan daw sa hangganan ng mundo nila at mundo natin, sa lugar na hindi ganap na tao at hindi rin ganap na kanila. Doon lang tumatagal ang kasunduan at doon lang pwede ang pagtali ng hindi nababasag ng mga dasal at ingay ng tao. Araw ng panganganak, doon ka pupunta, sabi niya. Hindi ka lalayo sa mundo mo. Hindi kita kukunin, pero kailangan mong lumapit sa hangganan para masara ang pintuan. Nang marinig ko iyon, parang may malamig na dumaan sa likod ko. Ang mga kwento sa baryo, doon nagsisimula ang pagkawala. Yung mga sinasabing dinala ng engkanto at hindi na bumalik. Tinignan ko siya ng mas talim. Paano ko malalaman na hindi mo ako ililigaw? Tanong ko. Paano ko malalaman na hindi iyon bitag? Hindi siya nagalit, parang sanay siyang pagdudahan. Pinatong na ang palad niya sa dibdib niya na parang panunumpa. Sa hangganan, ituturing kitang kapantay, sabi niya. Hindi bihag, hindi laruan, ina ng anak ko. At sa tono niya, ramdam ko na hindi lang iyon pangako sa akin. Pangako rin iyon sa sarili niyang ayaw niyang maging katulad ng ibang nilalang na ginagamit ang tao. Pero hindi pa man ako tuluyang kumakapit sa pangako niyang iyon, dumating ang patunay na hindi na kami pwedeng maghintay. Kinabukasan, kahit maliwanag ang araw, nagpunta ako sa poso para mag-igib dahil naubos ang tubig sa drum. Walang kasama si nanay dahil mahina pa siya. Akala ko mabilis lang. Pero habang nagbubuhat ako ng timba, biglang bumigat ang hangin sa paligid ng poso. Parang may kumapal na usok kahit walang apoy. Naramdaman ko ang balahibo ko na tumayo at yung marka sa pulso ko biglang kumirot na parang pinipiga. Hindi ko nakita kung ano ang humila, pero naramdaman ko ang katawan ko na parang hinihila sa gilid, papunta sa damuhan sa likod ng poso. Kumapit ako sa timba, pero dumulas ang kamay ko. Napatumba ako sa lupa. Hindi ako makasigaw. Parang pinipisil ang lalamunan ko. Ang paligid parang lumabo at sa pagitan ng mga dahon
may aninong gumagalaw na hindi tumatama sa araw. Sa loob ko, isang salita lang ang umikot, kukunin nila ako. Sa isang kisap, bumalik ang hangin na parang sinaksak. May dumaan na lamig na mas matalim kaysa sa nauna at biglang tumigil ang paghila. Parang may puwersang sumalubong. Narinig ko ang lagaslas ng mga dahon na parang hiniwa at may tunog na hindi ko alam kung mula sa bibig o mula sa lupa. Parang ungol na hindi tao. Nang dilitan ko ng mas malinaw, nakita ko si Lior sa gilid ng poso. Nakatayo sa pagitan ko at nang hindi ko makita. Hindi siya sumisigaw, pero ang paligid sa kanya parang nagdidilim kahit tanghali. Ang mga dahon sa puno nagkakalas-kalas at ang alikabok sa lupa paikot na parang may ipit na bagyo. Umalis ang presensya, parang biglang nawala ang bigat at saka ako nakahinga. Nanginginig ako, dumudugo ang palad ko sa pagkadapa at halos hindi ko madama ang paa ko sa takot. Lumapit si Lior, pero huminto siya bago lumampas sa hangganan ng araw at anino. Parang may limitasyon pa rin kahit nasa labas kami. Ngayon alam mo, sabi niya, mababa ang boses. Hindi na sapat ang pagtatago. Kung hindi natin gagawin ang kasunduan, hindi lang bata ang kukunin nila, pati ikaw. Doon ko naramdaman na wala na akong luxury ng pagdududa. Maaari pa rin akong matakot, pero kailangan kong pumili. Kaya bago pa ako tuluyang matumba sa pagod, tumayo ako kahit nanginginig ang tuhod ko at sinabi ko ang kondisyon ko na matagal ko nang kinikimkim. Pumapayag ako, Lior, pero may sarili akong kondisyon. Hindi mo ako iiwan pagkatapos. Hindi ako magiging gamit lang sa kasunduan ninyo. Pamilya ito kung pamilya ang gusto mo. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon parang may init sa malamig niyang presensya. Tumanggo siya dahan-dahan, parang inaayos ang mundo sa isang salita. Sa harap ng hangganan, inuulit niya, ituturing kitang kapantay. At sa gitna ng araw na biglang parang nagdilim, alam kong papunta na kami sa huling yugto. Hindi dahil tapos na ang problema, kundi dahil malapit na ang araw na haharapin ko ang hangganan mismo, dala ang takot ko, ang anak ko, at ang pangakong kailangan niyang panindigan kung tunay siyang ama. Dumating ang araw na pinakakinatatakutan ko nang hindi ko namamalayan na umiikot na pala ang mga linggo. Hindi na ako nagbibilang ng araw sa kalendaryo kundi sa bigat ng tiyan ko. Sa mga gabing hindi ako makahinga ng maayos. Sa mga umagang parang may hinihila sa balakang ko. Umulan ng malakas kinagabihan. Tapos madaling araw, saka ako sinumpong. Hindi yung simpleng sakit na kaya mong tiisin habang nag-iisip. Ito yung sakit na parang hinihiwa ang katawan mo mula loob, paulit-ulit, walang awa. Gumising si nanay sa unang ungol ko at agad niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpanik sa harap ko. Pero nakita ko ang takot sa mata niya habang pinipilit niyang maging matatag. Hiniga niya ako sa banig sa may sala kung saan mas maluwag. Naglatag ng malinis na kumot. At pinakuluan niya ang tubig kahit nanginginig ang kamay niya. Sa labas, tuloy ang ulan, at ang hangin parang may halong malamig na hindi galing sa panahon. Si Aling Sela dumating nang hindi ko alam kung paano niya nalaman. Basta narinig ko na lang ang pagbukas ng pinto at ang boses niyang mahinahon. Nandito na ako. Hindi siya nagdala ng marami, hindi siya nagdala ng dramang gamit. Isang maliit na supot ng asin, ilang dahon at isang pirasong tela na puti. Lumuhod siya sa tabi ko at sinabing huminga ako, dahan-dahan, dahil kung matatakot ako lalakas ang kapit ng hangin sa paligid. Habang umiigting ang sakit, naramdaman kong nag-iiba ang hangin sa loob ng bahay. Hindi ito yung hangin na dumadaan sa butas ng dingding, ito yung hangin na parang may sariling bigat, parang may pintuang dahan-dahang bumubukas sa pagitan ng dalawang lugar. Narinig ko ang pag-ubo ni nanay. Ang bulong ng dasal niya at ang mahinang utos ni Aling Sela na huwag buksan ng bintana kahit gaano kainit. May mga sandaling parang lumalabo ang paningin ko. Pero sa bawat pagdilat ko, nakikita ko ang noon ni nanay na basa ng pawis at luha at doon ako kumakapit. Kahit magulo ang mundo ko, siya ang linya ko pabalik sa pagiging tao. Sa gitna ng isang malakas na hilab, bigla akong napatingin sa pader.
Hindi ko alam kung ilusyon dahil sa sakit, pero parang may aninong dumaan na hindi tugma sa ilaw ng gasera. Naramdaman kong kumislot ang marka sa pulso ko, at sa sandaling iyon parang may humawak sa hangin sa labas. Hindi ko siya nakita sa mata, pero alam kong naroon si Lior. Hindi siya pumasok, pero ramdam ko ang presensya niyang nakapalibot sa bahay na parang bantay na hindi pwedeng tumawid sa pinto. Parang nakatayo siya sa mismong hangganan na sinabi niya, sa lugar na hindi ko kayang makita pero ngayon ko lang naramdaman ng ganito kalinaw. Ito na, sabi ni Aling Sela, mababa ang boses. Dumadampi na tayo sa hangganan. Huwag kang matakot, Mara. Kahit gusto kong tumawa sa sinabi niya, wala akong lakas. Ang takot ko hindi na lang takot sa sakit. Takot ito na may kukuha. Takot ito na baka sa mismong paglabas ng anak ko, may kamay na hindi tao ang unang hahawak. Humigpit ako sa kamay ni nanay at naramdaman kong naninginig siya pero hindi bumibitaw. Lumabas ang bata sa isang iglap na parang biglang gumaan ang katawan ko. May sandaling katahimikan na nakakatakot. Yung katahimikang naghihintay ka ng iyak. Nakapikit ako, halos hindi makahinga. Tapos narinig ko ang unang iyak. Malinaw, buo, buhay. Parang may bumagsak na bigat sa dibdib ko at sumabay ang luha ko sa hininga ko. Narinig kong sinabi ni nanay, "Salamat," habang pinapalapos niya ang buhok ko. Si Aling Sela mabilis pero maingat, binalot ang sanggol sa puting tela. Nang dinampi niya ang bata sa dibdib ko, doon ko unang nasilayan ng mukha niya. Mukha siyang sanggol na tulad ng iba, balat na mamula-mula, kamay na maliit at nanginginig. Pero nang dumilat siya, may kislap sa mata niya na parang bituin sa tubig. Saglit lang, parang lihim na dumaan at nagtago ulit. Sa labas ng bahay, biglang humupa ang ulan na parang pinutol ang patak. Naramdaman kong ang hangin na gumaan, parang may umatras na mga matang kanina nakasiksik sa dilim. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman kong isang banayad na init na dumampi sa noon ng anak ko. Hindi kamay na nakikita, pero parang haplos na may pangako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero alam kong si Lior iyon. Parang tinutupad niya ang sinabi niya. Itinatali ang proteksyon sa anak namin. Pinapahina ang amoy na hinahanap ng iba. Nang makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang boses ni Lior sa labas. Mahina lang, parang hindi magdulot ng takot kay nanay. Buhay siya. Ligtas siya. Ligtas kayo. Hindi ko siya sinagot ng malakas pero sa loob ko may sagot na pabulong. Sana totoo. Sana hanggang dulo. Pagsikat ng araw, bumalik ang normal na tunog ng baryo. Tandang, mga tao sa kalsada. Parang walang nangyaring kakaiba. Pero ako, alam kong may nagbago magpakailanman. Hindi ako dinala sa mundo niya. Hindi rin niya ako iniwan na parang alaala lang. Sa mga susunod na linggo, naramdaman ko ang presensya niya sa hangganan ng mga bagay. Sa paglamig ng hangin kapag may banta. Sa pagbigat ng paligid kapag may dapat iwasan. Sa paglaan ng dibdib ko kapag tulog ang anak ko at tahimik ang bahay. Pinili kong manatili sa mundo ho, sa bahay na yero ang bubong at kahoy ang dingding, kasama si nanay at ang anak ko. Pero hindi na ako bulag sa mundong katabi nito. At habang pinapasuso ko ang sanggol sa gabing tahimik, pinagmamasdan ng pagtaas-baba ng dibdib niyang maliit, alam kong hindi siya sumpa, pagsubok at paalala siya, na may mga bagay sa buhay na hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat, lalo na kung ang kapalit ay mas maraming sugat. Ang kailangan mo lang, malinaw na puso kung bakit ka lalaban. At ako, lalaban ako. Dahil kahit paano nagsimula ang kwento ko, sa dulo, ako pa rin ang ina. Ako pa rin ang pipili kung anong klaseng buhay ang ipapamana ko sa anak ko, isinilang sa pagitan ng tao at engkanto.